There's another factor here, no? Again, palapit na tayo ng 2028 at recently meron nga nag-withdraw ng kanyang support sa AFP. That's Colonel Odi Mongao. Is that an isolated case or are you hearing of more dissatisfaction within the military? Bakit kaya naglakas loob itong si Colonel na sabihin na he is withdrawing support from the president, that the president has no moral ascendancy? Ano kaya yung nagtulak sa kanya para lumakas ang kanyang loob with this public pronouncement? Well, definitely may mga disgruntled elements sa armed forces. No? Maraming mga retired generals ang very critical, to say the least, sa presidente. Ang dami na lang statements na sinubmit at pinadala sa Malacanang. Pero tingin ko itong kay Mongao ay basically not only political, dahil sabi nga niya na wala na ng credibility ang presidente, pero also personal. Dahil ilang beses siya nag-ipas sa kanyang promotion. No? Kaya I think for the purposes ng EDSA celebration, tingin ko yung sinasabi ng iba na withdrawal of support ay hindi mangyayari. Definitely. Pero at the same time, sabi mo nga, very crucial yung 2026. A lot of things will be defined dito sa 2026. Halimbawa, impeachment. Halimbawa, sabi mismo ni Senator Trillanes, kung walang kaso na ipa-file sa mga Duterte, then tapos na yung laban vis-a-vis sa mga Duterte. Which means na mahihirapan na silang kasuhan sa 2027 at saka 2028. At yung kanilang mataas na approval rating ay posibleng masustain nila. No? Pero kung may masampang mga kaso laban sa kanila, pwedeng ito ay magsimula ng gumuho o mag-unravel. Kaya mahalaga itong 2026. Mahalaga rin yung 2026 tungkol doon sa survival mismo ng gobyerno. Magkakaroon ba ng withdrawal of support? Magkakaroon ba ng uprising? No? Depende yan eh. Kung madideliver nila yung promisa nila na big fish. At madideliver nila yung mga reforms na pinromisa nila. Halimbawa dito sa mga priority bills. Reform of the system, anti-dynasty law, ICIAC, strengthening ng ICI, etc. Mahalaga rin na may gawin silang mga reforms na tatama sa sikmura ng mga tao. Crucial yung bakbakan, yung existential battle dito sa 2026. No? Lalo na between the two massive dynasties, the Marcoses and the Dutertes. Sabi ko nga sa isang interview, even 2028 will be decided in 2026. Wow. Kailangan may lumabas na ng mga alternative leaders at saka candidates. Sa ngayon kasi, nagsasabing kandidato siya for 2028 ay si Vice President Sara Duterte. Yung iba, ang iniisip, maaga pa masyado. No, maaga pa. Magpapasya na lang kami sa 2027. Tingin ko ay medyo mahirap yon dahil iba yung ating landscape ngayon. Naghahanap yung tao ng alternative ngayon. Hindi sa 2027, hindi sa 2028. Kaya, kailangan meron ng sumulpot na tatapat kay Vice President Sara. Kung wala, ay delikado yung labanan sa 2028. So, marami mga dahilan kung bakit very crucial and defining yung 2026. Especially yung usapin ng economy natin na mukhang dumadaus-dos pababa.